Breaking news mga kabayan. Habang mainit ang tensyon sa South China Sea, isang malakihang military exercise ang muling binubuhay sa Southeast Asia. Ang Golden Dragon 2025. Pangalawang breaking news. Isang matinding tensyon ang sumabog sa Red Sea region. Umatake na raw ang Israel sa port city ng Hodeidah sa Yemen. Pangatlong breaking news. Isang matinding geopolitical chess match ang nagaganap ngayon sa Asia. At mukhang handang i-checkmate ng India ang magkaalyadong China at Pakistan. At para sa ating pinakanagbabagang balita, biglang gumuho ang plano ng Pakistan at China matapos ang matinding airstrike ng India. Isang precision attack na hindi lang military base ang tinamaan, kundi mismong credibility ng Chinese weapon systems. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. May bagong pasabog ang China dahil ngayong taon magkakaroon ng hindi lang basta joint drills, kundi isang eksibisyon ng pinaka-advanced na Chinese military tech kasama ang robotic dogs, unmanned systems at surgical type war machines. Simula ngayong May 14 hanggang May 28, magsasanib-puwersa ang China at Cambodia sa ika-7 edisyon ng Golden Dragon Exercise. Ayon sa People's Liberation Army Southern Theater Command, naglayag na mula Guangdong Province ang barkong Chiangbai Shan, isang Type 071 amphibious landing ship. Sakay ang daan-daang sundalo at mabibigat na sandata patungong Cambodia. Pero hindi lang sundalo ang dala nila. Bitbit din nila ang multi-branch forces, Army, Navy, Air Force at Logistics Support Units. Kitang-kita sa CCTV coverage ang sunod-sunod na pag-akyat ng heavy vehicle mounted artillery, mortars, wheeled at tracked armored vehicles. Parang isang lumilipad na war convoy ang datingan. Ayon kay Major General Tong Solimo ng Royal Cambodian Armed Forces, ito na raw ang pinakakomplikadong version ng Golden Dragon Drill sa kasaysayan. Mas maraming sundalo, mas malawak ang scope, at mas makabago ang teknolohiyang kasali. Patunay daw ito ng lalim ng military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa tala ng Cambodia, magpapadala sila ng 1,331 personnel habang 845 troops naman mula sa China. Bukod pa rito, may 3 karagdagang naval vessels na kasama sa PLA fleet. At wait lang, kasama rin ang 2 bagong modelo ng Z-20 helicopters, 20 combat at recon drones, C-5 command vehicles at unmanned ground vehicles. High-tech na high-tech ang disenyo. Pero ang pinakaumagaw ng atensyon ay ang robotic dogs, mga robotic na aso, na may kakayahang mag-navigate ng autonomous gamit ang wide-angle sensors. May 15 kilograms variant para sa recon at may mas mabigat na 50 kilograms na version na may bit-bit na QBZ-95 rifle para sa urban combat. At kung akala nyong hanggang doon lang, may mas mabigat pa. Ayon sa Defense Mirror, may third variant daw na posibleng may M40 Seeker missiles, anti-aircraft tech na nakakabit mismo sa robotic platform. Parang isang metal predator na nilikhang pantapat sa drones at aerial threats, hindi lang pang-atake. Ayon sa RCAF, may dala din silang surgical type robot. Bagamat limitado ang opisyal na detalye, hinala ng ilang analysts, pwedeng gamitin sa bomb disposal, medical support sa combat zones at counter-terrorism missions. Parang sci-fi na nagiging realidad. Ayon sa mga analyst sa rehiyon, ang pagsasanay na ito ay hindi lang pagpapakita ng lakas. Ito ay senyales ng tumitibay na ugnayang militar ng China at Cambodia. Sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific, lalo raw umuusbong ang dependence ng Cambodia sa China bilang defense at economic partners. Sa operational level, magkakaroon ng land-air operations sa Royal Gendarmerie Training Center sa Kampong Chnang at naval air activities sa paligid ng Preah Sihanouk, mismong lokasyon ng highly strategic na Ream Naval Base, nakaka-renovate lang ng China. Sabi mismo ni Senior Colonel Zhang Xiaogang ng China's Defense Ministry, layunin ng drills na palakasin ang combat readiness, strategic cooperation at ipatupad ang vision ng China-Cambodia all-weather community with a shared future. Isang pahayag na mas lalong nagpapatibay sa bagong military order sa Southeast Asia.
Mga kabayan, kung totoo ngang hinahanda ng China ang region para sa mas malalim na military presence, ito na kaya ang senyales ng panibagong Cold War sa ASEAN. Abangan natin ang susunod na galaw. Para naman sa susunod na balita, ang lumalalang tension sa Red Sea region. Ayon sa Houthi Interior Ministry, kasunod ito ng babala ng Israel na lumikas ang mga residente ng 3 strategic ports na hawak ng Iran-backed Houthi rebels, Ras Isa, Hodeidah at Salif. 3 critical na daungan na ngayon ay nasa gitna ng isang biglaang military escalation. Ayon sa Israeli military, ginagamit daw ng Houthis ang mga ports na ito bilang launchpad ng missile attacks laban sa Israel. Kaya bago ang airstrike, naglabas muna sila ng evacuation warning. Pero may controversion agad ang Houthi side. Ayon kay Nasruddin Amer, hepe ng Houthi-run state news agency na Saba, wala raw airstrikes na naganap. Kaya habang may ceasefire sa ibang fronts, patuloy ang opensiba ng Houthis laban sa Tel Aviv. Missiles, drones at sea attacks. Parte ito ng kampanya umano ng Houthis para ipakita ang suporta sa mga Palestino sa Gaza. At sa gitna ng kaguluhan, lalong umiinit ang strategic significance ng Red Sea. Ayon kay Trump nitong Martes, pumayag na raw ang Houthis na itigil ang pagharang sa critical shipping lanes sa rehiyon. Isang malaking hakbang sa pagprotekta ng global maritime trade. Pero kahit may ganitong deal, mukhang hindi pa rin tapos ang kwento. Ilang ulit nang umatake ang Israel sa mga target sa Yemen bilang ganti sa missile attacks. Pero ngayong direkta ng tinatamaan ang Houthi strongholds sa Hodeidah, strategic na port sa Red Sea, lumalawak na ang sakop ng giyera. Kung tuloy-tuloy ang ganitong military chain reactions, hindi lang ito simpleng retaliation. Ito na ang posibleng simula ng mas malawak na regional conflict, lalo pat kasangkot ang US President. At sabay-sabay ang military moves ng mga superpower. Ano kaya ang susunod na hakbang ng Israel? Patuloy pa bang lalawak ang mga airstrikes? At paano sasagot ang Iran-backed Houthis? Sa bawat missile na umuugong sa himpapawid, lalong lumalalim ang kaguluhan sa gitnang silangan. Abangan natin ang susunod na developments. Dahil sa panahon ngayon, bawat paglipad ng drone, bawat airstrike, may posibilidad na magbukas ng panibagong kabanata ng digmaan, warfare din. Kamakailan, nagsagawa ng military drills ang China malapit sa Himalayan border ng India. Show of force raw, intimidation tactics. Sabayan pa ito ng media campaigns na pabor sa Pakistan. Balikan natin ang ugat ng conflict. Noong 1950s, maayos pa ang relasyon ng India at China. Pero nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa border issues at Tibet tensions. Umabot ito sa mainit na 1962 Sino-Indian War, kung saan nabuo ang line of actual control. Pero hanggang ngayon, di pa rin klaro ang hangganan. Fast forward to 2020, Galwan Valley Clash. Pinakamalalang sagupaan mula 1962. 12-dosena ang mga casualties sa magkabilang panig. At ang resulta, mas mabangis na troop deployment sa Himalayan frontier. Lalo lang naging volatile ang sitwasyon. Hindi lang military, pati ekonomiya at maging battlefield na rin. Habang pinapalawak ng China ang Belt and Road Initiative, gumaganti ang India gamit ang economic strategy. Layunin nito na bawasan ang dependence sa Chinese imports at palakasin ang sariling industriya. Kasabay nito, nagpapalawak din ng international partnerships ang India. Military drills kasama ang Southeast Asian allies, trade route development na independent sa China at foreign investment incentives para ma-attract ang Western tech at capital. Sa madaling sabi, India is playing both offense and defense. Sinasabay ang military build-up sa border habang pinapalakas ang economic at diplomatic fronts. All of this para hadlangan ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Ito na ang bagong great game ng Asia. Dalawang higante, India at China, parehong gustong maging dominant force. Pero habang ang China ay may teknolohiya at pera, ang India ay may grit, alliances at long-term strategy. Para sa ating main highlight news, isang matinding ambush ang sumiklab sa Palom, Kashmir noong April 22, 2025. 5 armado, bitbit ang M4 at AK-47, pinatigil ang mga turista sa isang popular na site at pinapili kung Muslim sila. Kailangan daw mag-recite ng Quran verse. Ang hindi nakapasa, pinagbabaril sa harap ng kanilang pamilya. Fast forward to May 6, 2025, gumanti ang India. Isang coordinated airstrike ang isinagawa
ng Indian Air Force sa siyam na target sa loob mismo ng Pakistan. Pero hindi ito basta-bastang retaliation. Precision bombing ito sa mga terrorist base na pinaghihinalaang kuta ng Let at Gem. Ayon sa India, sinadya nilang iwasan ang Pakistani military installations para hindi lumala ang tensyon. Pero heto ang twist. Ang Pakistan ay agad na naglabas ng statement. Sinabing ang tinamaan daw ay civilian structures at mosque. Ang social media naman ay agad na napuno ng propaganda. Pero hindi ito umubra sa katotohanan. Isang international investigation ang isinagawa ng Sky News gamit ang forensic analysis at naging lantaran ng findings. TikTok videos mula sa ground ang nagsiwalat. Armado ang mga tao sa mosque. May militant training. May mga hashtag pa ng jihad. Fake ang narrative ng Pakistan. At dito na pumasok ang malaking sampal sa China. Sa mga nasawi, tinatayang nasa 35 hanggang 40. Ay Pakistani military personnel at karamihan sa kanila gumamit ng Chinese weapons. Pero eto ang catch, yung mga Chinese air defense systems, walang nagawa. Wala. Zero interception. Panic mode agad ang China. Nagpadala ng top-level diplomats sa Islamabad para alamin kung paano napahiya ang kanilang weapons tech sa harap ng buong mundo. Tandaan, ang 80% ng military hardware ng Pakistan ay galing China at sa unang real-world test, bagsak ito kaagad. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit biglang umikot ang Chinese disinformation machine. May mga balita raw na Rafale jets ng India ay na-down gamit ang Chinese missiles. Pero ito ay walang ebidensya. Walang satellite proof, walang wreckage, walang confirmation, pure propaganda. Naniniwala ang mga analysts, ito ang dry run ng CCP para sa Taiwan playbook. Lumikha ng parallel reality gamit ang social media at fake news. Confuse the masses, twist the narrative at itago ang tunay na performance ng kanilang military tech. Sa ngayon pa lang, kita na ang blueprint. Pero hindi lang ito proxy war ng India versus Pakistan. Isa itong real-time weapons test, Indian Rafales, Western sensors at Russian Su-30 versus Chinese air defense, radar at missile systems. Lahat ng intel ngayon, sinisip-sip ng US at mga Western allies para sa future conflict playbook. Sa gitna ng tensyon, isang pangalan ang biglang lumutang, Donald Trump. Noong May 11, 2025, naglabas siya ng ceasefire proposal. At eto ang nakakagulat, tinanggap ito ng India. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil strategic ang mga aksyon nito. Pahinga sa labanan, pero panalo sa narrative. Sa susunod na kabanata, aalamin natin kung gaano kalalim ang ugnayan ng Pakistan sa mga extremist groups gaya ng GEM at LEM. At bakit tila tinatanggap ng Chinese government ang papel nila bilang silent sponsors. Naglalakad siya ng malaya. Nasa TV, may press con at may police protection pa. Pero bakit kaya ganoon? Ayon sa gobyerno ng Pakistan, wala raw kaso laban sa kanya. Wala raw ebidensya, kaya malaya. Pero tanungin mo ang Amnesty International, may daan-daang tao sa Pakistan ang nakakulong kahit walang formal na kaso. Pero itong si Hafiz, hindi man lang ginalaw. Kilala si Hafiz Saeed bilang leader ng Lashkar-e-Taiba, LET, isang teroristang grupo na responsable sa 2008 Mumbai attacks kung saan 166 katao ang namatay. Pero kahit international terrorist na may bounty mula sa US, nananatili siyang malaya sa Pakistan at kung minsan parang VIP pa. Press conference dito, public appearance doon. Nang tanungin ang isang Pakistani official kung bakit ganon, sagot niya, "Our judiciary is free. He's been tried." Pero teka, sinubukan nyo ba talaga? Investigasyon ba ang ginawa nyo? O tinanggap nyo lang ang briefing at sinabi, he's not credible? Hindi ito accountability. Ito ay pagtakip. 2008, naganap ang Mumbai attacks. 2011, isang American citizen na si David Headley ang umamin na tumulong sa LET sa planong iyon. Ayon sa kanyang salaysay, direktang suportado raw ng ISI, military at intelligence arm ng Pakistan ang operasyon. Logistics, pera, moral support. Pero anong nangyari pagkatapos ng salaysay? Walang investigasyon, walang accountability. At hindi lang LET ang grupo. Nariyan din ang Jaish-e-Mohammed o GEM na pinamumunuan ni Masood Azhar, isang tao na napakamapanganib. Kaya kinailangang i-trade ng India ang 150 hostages noong 1999 kapalit ng kanyang kalayaan.
Pagbalik sa Pakistan, nagtayo agad ng bagong grupo at nagpatuloy sa mass casualty attacks. 2001, parliament bombing. 2019, suicide bombing na pumatay sa 40 Indian soldiers. At kahit banned ang grupo, ang kanilang headquarters ay nananatili. Ang compound ni Azhar, nakaligtas hanggang noong 1 linggo lang nang tamaan ng airstrike ng India na kumitil ng 13, kabilang ang 10 miyembro ng pamilya ni Azhar. Noong nakaraang buwan, 26 civilian sa Kashmir ang pinagbabaril habang nagpipiknik. Isang bagong pangalan ng grupo ang umako, pero ayon sa India, rebranding lang ito ng parehong mga grupong extremist. Halatang halata, pero tila nagbibingi-bingihan ang pamahalaan ng Pakistan. Bakit ganito? Dahil sa loob ng ilang dekada, naging bahagi na ng long-term strategy ng Pakistani military ang paggamit sa mga grupong ito bilang proxy laban sa India. Tila isang Ponzi chess game. Pero ngayon, sobrang lalim na ng ugat nila para basta-bastang tanggalin at sobrang delikado na para balewalain. Kaya ang mensahe ng India ay malinaw. Call them what you want, hide them where you want, but if they keep killing civilians, expect another visit from the Indian Air Force. Hindi mo pwedeng itago sa semantics ang isang airstrike, pero ito ang nakakapagtaka. Matapos ang strike, ginanap ang libing ng mga napatay sa Pakistan. At sino ang nanguna sa funeral prayers? Si Hafiz Abdul Rauf, isang US designated global terrorist. At hindi lang yun, may mga sundalo ng Pakistan na nakikitayo sa likod niya. Isang litratong naglalantad sa koneksyon na pilit tinatanggihan. Nang ipakita ito sa mga opisyal ng Pakistan, sagot nila, social media lang yan, di dapat seryosohin. Pero kung favor sa kanila ang post, biglang credible. Gaya ng Defense Minister ng Pakistan na nagsabing proof is all over social media na daw na may nasagasa ang mga Indian jets. Ang ebidensya raw, isang tweet mula sa official government account ng Pakistan. Pero ang video, hindi real footage, kundi gameplay mula sa Arma 3, isang video game. Hindi lang ito misinformation, ito ay deliberate deception. Ito ang realidad ng modernong Pakistan. Sa isang side, deny ng deny. Sa kabilang side, gumagamit ng fake footage habang inaakusahan ang mundo ng kakulangan ng ebidensya. Pero hindi natin makakalimutan, si Osama bin Laden mismo ay natagpo ang nakatira ilang daang metro mula sa military base ng Pakistan. At gaya ng dati, ang sagot nila, show us the evidence. Pero sapat na ang intelligence intercepts, testimonya at mga bangkay sa lupa. Sapat na ang 30 years ng terorismo para sabihin nating hindi ito aksidente, kundi bahagi ng isang lumang estratehiya. Ang India ay isang status quo power, gustong mamuhay ng tahimik, umunlad at mag-focus sa kinabukasan. Ang Pakistan, isang revisionist state na gumuguhit ng bagong mapa gamit ang dugo. Sa mata ng mundo, malinaw ang tanong, hanggang kailan magtatago ang Pakistan sa likod ng mga kasinungalingan?